baril ay pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police kung i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Base kasi sa tala ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, mayroong 19 na baril si Kibuloy na kinabibilangan ng 18 short firearms at isang rifle. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, isa sa naturang mga baril ang nag-expire na ang lisensya noong Marso. Bahagi po ng mandate po at authority po ng Firearms and Explosive Office ay kung ang isang individual na binigyan po ng license and own firearms ko, kung ang baril po na iyon particularly ay nagamit po sa isang krimen po o isang kaso, ay automatic po ay magkakaroon po ng immediate review for the possible cancellation and revocation po ng kanyang license to own and possess firearms. In this particular case po, I understand ang kaso po ni Pastor Kibuloy is not related to any use of firearms. Inaalam na rin aniya ng FEO kung ang kasong child abuse ay maaaring maging ground o basihan para kanselahin ang kanyang license to own and possess firearms at firearms registration. Kaugnay nito, meron daw 19 firearms si Pastor Kibuloy. Ito hindi ko maintindihan. Sabi, ang pulis, totoong pulis po nagsabi. Totoong pulis yan, hindi po peking pulis si Madam ha. Totoong pulis, hindi yung pulis-pulisan, yung mga nagpapanggap na pulis. Hindi po ha. Hindi daw armed and dangerous si Pastor Kibuloy. Kayong mga bobong vlogger na nagsasabi na si pastor ay pastor, dapat kung siya ay pastor, mas gugustuhin pa niya dapat na mamatay bago humawak ng armas. Ulitin natin kasi na-discuss na natin yan, pero diinan pa natin ng mabuti. Ito masasabi ko sa inyo, wala kayong pakialam pag ang usapan ay religion. Political vlogger ka, huwag kang makikialam sa religion. Kasi hindi mo alam, may mga religion na pwede ang armas. So pwede wag natin pag-usapan dito ang religion. Kayong mga vloggers, wag natin pag-usapan ng religion. Walang pakialaman ng religion. Kaya nga dapat si Risa hindi pinakikialaman yung religion ni Pastor Kibuloy. So sinabi, si Pastor Kibuloy is not dangerous. Hindi po delikado si Pastor Kibuloy. Kaya pag titingnan ninyo ha, sabi ko nga, may mga religion na tanggap nila ang baril. So wag nating panghimasukan yon. Coach Oli, paano kung gumagawa na ng illegal? Hindi pa rin ba natin pagpapapansinin yung religion? Yan, pwede na nating punahin yung religion pag gumagawa ng illegal. Pero tatandaan ninyo, yung pagkakaroon ng baril ay hindi po illegal. Ikaw vlogger, huwag kang tanga. Ay, sabihin ko na sa'yo. Meron tayong tinatawag na illegal per se. Anong ibig sabihin? The act itself is illegal. Pero meron yung mga hindi pwede sa isang tao dahil sila ay may posisyon. Pwede mo pang sabihin yan. But hindi tungo sa religion. Naunawaan nating mabuti. Diba? Kaya yung hinuhusgahan nyo si pastor, pastor ka, bakit ka may baril? Ito, honest to goodness na sasabihin ko sa inyo. Hindi ko po nakitaan ng delikado si Pastor Kibuloy na dangerous, mas eksaktong word. At alam ito ng mga kasamahan kong nagpunta sa Davao. Wala nga atang bodyguard eh. I don't know hindi ko na-observe. Kung meron man or wala.
Pero mahahalata mo naman kung bayolente yung tao. Wala akong nakita ni isang member ng Kingdom of KOJC na bayolente. Wala akong nakita kahit sa SMNI na medyo agresibo. Wag na lang natin pag-usapan yung bayolente. Yung medyo agresibo, mahalata mo naman yun eh. Oh, parang mas mukha pa nga agresibo yung mga kasamahan ko. Oh, si Boss Dada, yung itsura pa lang agresibo na tingnan. Si Banat pa, naka-leather jeans, parang Robin Padilla, mas agresibo pang tingnan. So, walang issue rito kung merong 19 na armas si Pastor Kibuloy. Ang tanong dito, lisensyado ba? Oh. And I'm sure naman lisensyado yan. Unless magkakaroon ng tanim, baril dyan sa lugar nila. Pero I don't think so magkakaroon ng tanim baril dyan. Sa palagay ko lang naman ha, alam nyo kung bakit? Davao yan eh. Kung sa Davao, hindi po. Walang magkakaroon ng tanim dyan sa Davao. Tanim armas. April Canlas, bakit lagi si Pastor ang puntilla? Mas need po ang pagkain ng tao. Hindi, tapatin ko kayo. Okay? Maganda yung tanong ni April Canlas. Bakit lagi si Pastor ang puntilla? Mas need po ang pagkain ng tao. Anong gusto mong sagot ko? Sa side ng vlogger? Sa side ng politiko? Sa side ng vlogger, alam mo kung bakit laging puntirya si Pastor Kibuloy? Huwag na kayong magsinungaling, alam nyo yan. Hot item ngayon si Pastor Kibuloy. Kahit ikaw bobo, pusta ko sa inyo, kahit bobo ka, birahin mo lang si Pastor Kibuloy. Yung views mo akyat. Maniwala ka sa akin. 100% aakyat, dodoble yung views mo. Kung dati nag-views ka lang ng 50, bakbakan mo si Pastor Kibuloy, 100 yung views mo. Kung ikaw ay nag-views dati ng 500, bakbakan mo si Pastor Kibuloy. Ang views mo 1,000. Doble po. Guaranteed po yan. Si Pastor Kibuloy, bumubuhay ng patay na vlogger. Ang dami kong nakitang vlogger, patay na yung kanilang channel. Tingnan nyo. Tapos magmamalaki, lalagay sa Facebook, ang lakas ng views nila. Hindi, gago ka. Tingnan mo. Tingnan mo, bago sila bumakbak kay Pastor Kibuloy, ano views nun? Laglag. Eh, Coach Oli, ito mataas. Yes, mataas. Posibleng isa mataas. Pero tingnan mo yung dati. Kalahati lang. Ibig sabihin dumoble. Naintindihan nyo? Yan ang mga problema sa mga vloggers na yan. Panahon din ni Marcos ganyan eh. Noong eleksyon, kahit bobo ka, mag-Marcos ka. Taas ng views mo. Wala akong nakitang nag-Marcos noon na hindi tumaas ang views. Yun ang trending before. At kalahati nung nag-Marcos before, baliktad na ngayon. Bakit? Ang trending ngayon, banatan mo si Pastor Kibuloy, bumaligtad ka, taas ang views mo. Yan ang trending ngayon. Huwag tayong maglokohan, alam ng mga vloggers yan. Bakbakan mo si Pastor Kibuloy araw-araw. Pansinin mo, yun ang ginagawa ng iba. Pero kampihan mo si Pastor Kibuloy, uulanin ka ng bashers. Malu Lopez, Coach, mahina views ko. Banatan mo si Pastor Kibuloy. Tinuruan. Hindi nga. Subukan mo. Pastor, wag kang magagalit. Hindi, pero I'm just telling the truth. Hindi nila maitatanggi yan. Kahit sabihin nilang malakas sila ngayon. Unless binura nila yung dati. Ngayon, sa politiko naman, bakit pinag-iinitan si Pastor Kibuloy? Dahil dikit sa Duterte. Tama yung abogado eh.
Dalawa may interest kay Pastor Kibuloy. Amerika at Pilipinas. Dahil si Pastor Kibuloy, kaibigan si Duterte. Yan yung tinanong ko sa abogado ni Pastor Kibuloy. Anong sabi ko? Kung binababoy kaya ni Pastor Kibuloy si Duterte, may kaso kaya siya ngayon? Bubuhayin kaya yung kaso sa kanya? Tatanggalan kaya ng prangkisa ang SMNI? Oh, may tanong dito. Kaya pumunta na tayo sa religion, mga gago talaga. May baril ba si Jesus? Wala pang baril nun, gago. Niluko-luko ito. Pinipiloso po mo ako eh. Meron namang nung baril nung panahon na yon. Narinig mo na ba yung panahon ng 1911? Ay, panahon ng 1911. Yung baril na 1911? Tanga ka, mag-i-research mo. Baril na 1911. World War yun, yung baril na yun. Yan ang usong baril ngayon. Tapos tatanungin mo kung may baril ba si... Gago. Tingnan mo yung mga tingnan mo itong mga ano. Tingnan mo itong mga bashers. Gago talaga. Ipipilosopohin ako eh, may baril. Pero tatandaan natin si David, may armas. Oh. Kaya wag natin puntahan yung religion. Wala siyang baril. Wala pa namang baril nung time na yun eh. May armas si David. Kaya nga napatay niya yung Goliath eh. Meron siyang ano noon. Tirador. Diba? Kaya wag natin pasukin yung religion. Kung sa kanila pwede yun, bahala sila. Ang tanungin natin, legal ba o illegal? Yan ang usapan. Kasi pagka pupunta tayo sa legal o illegal, kung illegal ang ginagawa, yun, ibang klase yun. Sinabi din ng PNP na hindi pa maituturing na armed and dangerous si Kibuloy kahit na nagmamay-ari ito ng 19 na armas. Sa ilalim po ng batas, ang isang individual o isang grupo or association ay entitled po na magmay-ari po ng baril ng more than 15 firearms. Provided po ay ma-meet po niya yung mga qualification and requirements under Republic Act 1059 White. Ayan sinasabi natin. Walang problema sa baril eh. Kung ang problema mo dahil pastor siya, wag mo nang pasukin yung religion. Kanya-kanya yan eh. Halimbawa, may religion na may gustong tithes. Sa kanila yun. Yung ibang religion, walang ganun. Oo. Yung ibang religion may palaspas. Yung iba wala. Huwag natin pakialaman yun. Ang tanong ba, legal ba yung palaspas o hindi? Pag illegal yun, hulihin. Pero yung baril, hindi. Pwede ka, kahit 19. Collectors ang license mo. Di ba? Kaya itong mga vloggers na ito, hindi ko alam. Kulang sa research eh. Eid Mubarak! Oy, sa mga kaibigan nating Muslim, tama ba ang ating Eid Fitir. Eid Mubarak. Naku, baka kung ano-ano pinagsasabi ko. Pasensya po, hindi ko po kayo. At congratulations po sa mga kaibigan nating mga Muslim dyan. No? Siyempre, sila Senator Robin Padilla at marami pa. Okay? So, let's respect others' religion. Ganun lang. Yun. Yes, wala silang pakialam kung may baril, kahit sino, basta legal. Yun ang totoo. Eid Mubarak po, sir. Yan, Eid Mubarak. Pasensya na po kung medyo nagkakamali ako pronunciation. Hindi ko sinasadya. But taos-puso akong bumabati po sa inyo. Yung mga bobong vloggers na komento ng komentaryo, wala kayong mararating. No? Kasi palipat-lipat lang ang gawain ninyo eh. Pansinin nyo itong mga ito. Etong mga itong vloggers na to, tatandaan nyo. Takot yan, tumayo sa tama. Ang tinatayuan nila kung asa ng uso. Ilista nyo po yung mga vloggers na yan. Kung asa ng uso, andun yan. Iyaan, masamang senyalis na vlogger. Ingat kayo dyan. Nag-uso Tito Vic and Joey, nag-Tito Vic and Joey, ay sus, kung sino-sino, pati yung Peking Marcos, pinasok, lahat. Basta may uso, nandoon sila.
Now, may time na uso kay bantag, nagbantag din. Pero baka BBM, paano ka naging bantag tas maka BBM ka? Di ba? Pero huwag nyo nang pakialaman yung baril. Lahat kung asa ng uso, asa ng views, habol ka ng habol eh. Kaya tuloy ang nabobola mo, mga bobo rin. Ang importante, lisensyado. Ha? Particularly po yung siya po ay gun collector, siya po ay miyembro po ng gun club at iba pa pong mga parameters and requirements na kailangan niyang comply. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga pulis at iba pang law enforcement agency laban kay Kibuloy. Ito'y upang isilbi ang warrant of arrest sa mga kasong sexual at child abuse. Kapag tayo po ay nagsasagawa po ng mga police operation, these things are being considered also. But like I said before, na ang gusto natin, kaya ayaw nating magbigay po ng mga ibang specifics pagdating po doon sa mga implementation is ayaw natin na mahaluan ng anumang kakakasan or anumang gulo kung sakasakali po na iserve na po natin itong mga warrant of arrest na inisyu po laban po kay Pastor Kibuloy. We are still hoping and praying na maging mapayapa po yung pagsuko niya. Noong nakaraang linggo, pinuntahan na ng mga pulis ang 3 property ni Kibuloy sa Davao upang isilbi ang warrant of arrest, subalit hindi ito natagpuan. Sumuko na rin sa NBI ang 5 co-accused ng religious leader at nakapaglagak na ng piyansa. Leah Ilagan, UNT.